Inabot ng halos 5 oras bago maapula ang sunog sa Tondo, Maynila ngayong gabi. Tumulong ang ilang residente para maapula ang sunog. Ang iba gumamit ng tubig kanal. Saksi si Rafi Tima. Makapal na usok ang agad bumungat sa mga bumbero pag-responde nila sa sunog na ito sa Dagupan Extension sa Gagalingin, Tondo, Maynila. Nagsimula ang apoy alas 4 ng hapon at agad daw kumalat dahil sa lakas ng hangin. Pagbukas namin ng pinto, pagtatadyak ko, wala na. Umusok na, tapos pinagbubusan na namin ng yung tubig. Wala na talaga, hindi na kaya. Hindi na kaya. May mga fire-extinguisher talaga, wala na talaga. Bago mag-alas 6 ng gabi, iniakyat sa 5th alarm ang sunog. Hanggang sa magdilim, nagtulong-tulong na ang mga kalalakiang ito para sabuyin ng tubig ang mga bahay na hindi pa inaabot ng apoy. Ang pinagkukunan nila ng tubig, ang kulay itim ng tubig kanal. Malaking bagay ito, sir. Kahit na tubig kanal. Kailangan mapatay yung sunog, sir. Maging ang mga nasunugan, tumulong na rin sa pag-apunan ng apoy. Si Joel, tupok daw ang bahay at halos walang naisalbang gamit. Wala po ako nun sa bahay. Nagpa-xerox po ako ng mga papel ko para po sa trabaho. Tapos pagkabalik ko po, sobrang lakas na po ng apoy, natutupok na. Pasado alas 7 ng gabi, idineklara itong under control. Sa ngayon, hindi pa raw ma-estimate ng BFP ang lawak ng sunog. Aminado ang BFP, isa sa kanilang mga naging problema, ang kakulangan ng tubig. May fire hydrant naman daw sa lugar pero mahinang pressure kaya hindi raw ito reliable. Kaya kailangan lumabas ang mga truck na bumbero para maghakot ng tubig. Nasa kabuang 76 na bumbero ang rumisponde rito mula sa BFP, Volunteer Fire Groups at LGU. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagsimula raw ang sunog sa second floor ng isang bahay na walang tao dahil susundo sa anak ang ina sa eskwelahan. Hanggang pasado alas 8 ng gabi, patuloy ang mopping up operation bago ito ideklarang fire out. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Nagkasunog din sa Barangay Palateo, Pasig City ngayong gabi. Tulong-tulong ang mga bumbero at residente sa pag-apula sa apoy. Inimbestigahan pa ang pinagmula ng sunog, halaga ng pinsala sa ari-arian at bilang ng mga apektadong pamilya. Kunwaring bibili ng burger pero hold up pala ang pakay ng 2 lalaki sa Pandibulacan. Ang biktimang tindera pumalag sa mga suspect. Saksi si James Agustin. Nakaupo at tila naghihintay lang ng bibili ang tindera ng isang burger stand sa Pandibulacan madaling araw ng July 12. Maya-maya dumating ang 2 lalaki na sakay ng motorsiklo. Sa unang tingin, aakalain mong bibili lang sila ng burger. Pero habang inaayos ang tindera ang freezer ng burger stand, may binunot sa bulsa ang isa sa mga lalaki. Bigla siyang pumasok sa loob at nagdeklara ng hold up. Kita ang pagpalag ng tindera hanggang sa dumating ang kasamahan ng sospek. Patuloy na pumalag at nakipag-agawan ng tindera sa 2 sospek. Pero itinulak siya ng isa sa mga sospek bago tumakbo palayo. Patuloy ang pagsigaw ng tindera para humingi ng tulong, pero nakatakas na ang 2. Sa hot pursuit operation ng mga pulis, arestado ang isa sa mga sospek na rider ng motorsiklo. Napag-alaman na dati na may arrest warrant ang sospek para sa kasong theft. May nakuha kaming drugs dyan sa nahuli namin. May information kami na itong mga to ay involved sa illegal drugs. Ang pulisya na-recover ang 5.4 na gramo ng hinihinalang shabu, pati ang ginamit na motorsiklo ng mga sospek. Hindi na na-recover ang mahigit 1,000 pisong pera at cellphone na natangay mula sa tindera na hindi naman nagtamo ng sugat ayon sa mga otoridad. Tumanggi magbigay ng pahayagan na nakakulong na sospek. Patuloy naman na tinutugis ang sospek na angkas sa motorsiklo. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Nagpanggap ng mga alagad ng batas ang 8 miyembro ng Gapos Gang na nanloob sa bahay ng isang negosyante sa Marikina. Aabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga ninakaw. Saksi si EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV, lumabas ang 3 lalaki mula sa nakaparadang itim na van sa bahagi ng Marcos Highway sa Marikina. Ayon sa Eastern Police District, ang 3 lalaki, kasama ang 5 iba pa, mga miyembro ng Gapos Gang. Ito yung nakita-kita muna sila bago pumasok dun sa bahay. Nandiyan na sila lahat na 8. Dumating ang isa pang kotse na sinakyan ng 3 lalaki. Lumabas ng parking area ang van. Kasunod ang kotse na sinakyan ng mga lalaki. Tinarget ng mga sospek ang Barangay Concepcion 2.
Dito na part, sir. Dito sa dulo, sir. Diyan nag-stop yung sakyan. Then bumaba na sila dyan, sir. Kasi wala pa silang suot nun na balaklava. Dito na sila nagsuot, sir, then naglakad. Di na nagkunan sa CCTV, pero ang mga lalaking nakatakipang mukha pumasok sa bahay ng isang negosyante ayon sa pulisya. Nagpanggap daw silang mga alagad ng batas, bitbit ang isang peking search warrant. Pagpasok nila, agad-agad nilang pinutol yung kawad ng wifi na nakokonekta sa CCTV ng bahay at ginapos yung mga nandun sa loob ng bahay. Iginapos ang mga biktima gamit ang cable ties. Tinutukan din daw sila ng baril ng mga sospek. Base sa pahayag ng mga biktima sa pulisya, puwersahang pinabuksan ng isang vault na may lamang 300,000 piso. Sa pilitan din daw pinagsend ng pera ang isa sa mga biktima gamit ang kanyang online wallet. Nang magkatsyempo gamit ang cellphone, nakahingi ng saklolo sa pulisya ang isa sa mga biktima. Pagdating po namin sa area, on progress yung robbery. Then after a split seconds lang, palabas na sila. Tinangka pa raw gamitin ng mga sospek ang sasakyan ng pamilya ng biktima. Nakipaghabulan ng mga sospek sa mga pulis. 5 sa 8 miyembro ng Gapos Gang ang naaresto. Nakumpiska sa kanila ang ginamit na cable cutter, cable ties, duct tape, 5 cellphone, isang mamahaling relo, 4 na sumpak, isang 9mm na kalibre ng baril at mga ginamit nilang bonnet pantakip ng mukha. Natangay naman daw ng 3 nakatakas na sospek kabilang ang itinuturong mastermind ang vault na may pera. Nakuha rin ang alahas at isang cellphone. Aabot daw sa 3.4 milyong piso ang halaga ng mga ninakaw. Walang pahayag sa media ang mga naarestong sospek na nakadetain sa Marikina Police Custodial Facility. Sasampahan ng mga sospek ng reklamong robbery with violence against or intimidation of persons, usurpation of authority, slight illegal detention, falsification of public documents, at illegal possession of firearms and ammunition. Tuloy naman ang manhunt sa 3 nakatakas. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi.